beloved, Boss Mike Cervera. Kung inyong maalala, mga kababayan, talaga naman, itong si Magalong, panay ang puri kay Digong. At syempre, mga kababayan, kasama na rin yung kanyang mga amuyong, So ngayon, mga kababayan ko, eto na nga, ang Pangulong Bongbong Marcos ay pinabilib. At bumilib din si Magalong, mga kababayan ko. Oo, Sara de Guzman, thank you naman, Nako, mga kababayan, eto na. Oo. Siya na ho may sabi niyan. Oo, eto na. Bigay na natin, mga kababayan ko. Oh, Magalong, pasok! Talagang disappointed siya. Mm. Makita mo talaga eh. Mm. Tapos galit siya. Mm. At I believe the way I was, I was assessing him, talagang he has the determination, the conviction. He's very much committed to make sure na before matapos yung kanyang termino, something should happen. Something should really happen na maramdaman ng taong bayan. Paano yon, mga kababayan ko? Sige na. Ayaw niyong gamitin ng sibak. Oo. Kasi mga kababayan, kita niyo social media, mga mainstream media, di ba? Lagi nila sinasabing sibak. Baka ibig sabihin, mga kababayan, ng mga nagbabalita, sibak sa kanyang pagiging PNP chief. Yun, ha? Oo. So, eto na si Magalong, balikan natin, ha? Sa kanya na ho nang galing. Di ba? Oo, Marites Musni, Maria Teresa. Eto na, mga kababayan ko. Kay Magalong na mismo, sa kanya na mismo galing na si Pangulo ay may nais na mangyari bago bumaba sa pwesto. Ano kaya yon, mga kababayan? Kaya nga ho sa isang press briefing ni Attorney Claire Castro sa Malacanang, may nagtanong si Basti daw ay tinutulig sa itong ginagawang paglaban sa mga maanumalyang mga proyekto pagdating sa flood control. Ang sagot ni Attorney Claire, mga kababayan, sino yung nagtatanong na public official? Si Basti daw. Sabay sabi naman ni Attorney Claire, nasan ba yan? Nasa dahig po. Nasa dahig pala manood na lang siya. Ganon. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung salitang manood ka na lang, Basti, abangan mo kung ano mangyayari dito. Yan ang problema kasi mga kababayan dito sa mga DDS, lalong-lalo na dito sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Baste na napakadungis, mga kababayan ko, pagkaganyan ng mayor nyo, tignan nyo palang itsura, napakadungis na. Bakit kayo nagtitiwala? Tanong ko lang naman, ako talaga, personal, nadudungisan sa kanya. Di ba? So ngayon, balikan natin itong si Magalong na talaga namang alam natin na ito talagang taga-suporta ni Digong. Pero ngayon ho, mga kababayan, mukhang tila nag-iiba yung ihip ng hangin. Ang tanong, yung bang mga aso na mga sumusuporta dito, sasang-ayunan to? Nog-nog, sasang-ayunan ba ng mga idol mo to? Na mahilig mangulangot, mahilig kumuyakoy, mahilig tumigidig-tigidig. Nako, mga kababayan, baka mag-away silang dalawa niyan. Di ba, mga kababayan ko? So ngayon, etong mga birada, mga sinasambid ni Magalong, ito po ba pagtanggap na, mga kababayan? Na si Pangulong Bongbong Marcos talaga'y sincero sa kanyang mga nais mangyari. Kita nyo alam natin, kilala natin to Di po ba? Eto pa, meron pa isang video. Pakinggan nyo, mga kababayan, Paunahan ng ating presidente. Yan na. Pero sa tingin ko meron siyang strategy ses Naku, sa tingin ko may strategist daw siya, mga kababayan. Ano kaya yun, Ano kaya yun? Kasi, mga kababayan, tayo, matagal na nating alam yan. Si Magalong, kailan lang nung nakatagpo niya yan.
nung nakasalamuhan niya at kahit linggo-linggo binisita siya diyan sa Cannon Road, mga kababayan ko. At siguro naramdaman niya yung pagiging sincero na matagal na nating pinapaliwanag sa maraming mga DDS na engot-engot ngayon baka naman gusto nyo nang sumama dito kay Magalong na naliwanagan dahil nakasalamuhan niya, nakasama niya mismo si Pangulo. Di po ba? Yan, mga kababayan ko. Kasi alam nyo, hanggat hindi nyo nakakasalamuha ang isang tao, huwag nyong babanatan ng kung ano-ano. Kasi maraming mga hindi kayo alam. Lagi ko itong sinasabi, hindi sa lahat ng pagkakataon kung ano yung napapanood nyo, nakikita nyo sa isang tao, ay yun siya mismo. Meron huyang reservation, may reserba yan. Diba, mga kababayan ko? Iyak kasi ng iyak. Kaya pinagbigyan. hindi naman siguro. Ito na. Pasok. Well, ayaw ko naman paunahan ng ating presidente. No? Pero sa tingin ko, meron siyang strategy ses. Okay. Probably we have a different approach. Iba yung approach ko sa akin is immediately a third party. Pero siguro, iba rin yung sa kanya. Gusto niyang i-validate lahat. Kaya siya umiikot, tinitingnan niya. Alam mo, very busy talaga yung kanyang PMS. Nagulat nga ako na they're all over the country. Kita nyo, nagulat pa. At alam niya na very busy daw yung kanyang PMS. Naku, mga kababayan ko, iba na. Magalong, Mayor, may magagalit sa'yo. Oo, ha? Hindi ko sinasabing si Norman Mangusin. Baka yung si Norman Mangusin nakamukhang kabayo. Oo. Mayor, wag mong pinupuri. Ayaw ng mga DDS yan. Di po ba, mga kababayan? Wag niyong pinupuri si Pangulo. Dahil pag pinuri mo, bulaklak kabiling, sigurado. Ha? May makakaaway ka. Oo, ganun kakikitid ang utak ng mga DDS. Talay. Tingnan nyo mga kababayan yung mga sinasabi. Yung approach ko sa akin is immediately a third party. Pero siguro, iba rin yung sa kanya. Gusto niyang i-validate lahat. Kaya siya umiikot, tinitingnan niya. Kita nyo? Gusto niyang i-validate lahat. Gusto niyang masigurado, mga kababayan, kung ano ba talaga ang katotohanan dito po sa mga nangyayaring mga proyekto na maanumalya. Di po ba? Kita nyo ho, mga kababayan, si Digong ba nagawa yan? Hindi naman ho nagawa ni Digong yan. Anong ginawa ni Digong? Magmura ng magmura. Magbanta ng magbanta. Di ba? Ganun lang ho, mga kababayan. Nauuna pa, mga kababayan, yung salita bago yung magawa. Kaya, mga kababayan, ang nangyari, puro salita lang yung nangyari. Yung gawa, mga kababayan, wala di po ba? Yung mga mangmang tangat bobo. Ayun, pinaniwalaan yung kakakuda ni Digunyo. Ano nangyari sa kanila? Ayun, pinangatawanan yung pagiging tangat bobo. Pinaniwalaan pa rin nila yung salita, pero pagka hanapan mo ng gawa, walang maipapakita. Di ba? Ganun katindi kahina mga ulo niyan. So pangangatawanan na nila para lang daw hindi sila mapahiya. Sabi nga mga kababayan nung kakilala kong DDS, sa totoo lang syempre may pride din kami. Putik na yan. Iisipin nyo pa yung pride. Wala nga kayong pinaglalaban. Ang pinaglalaban nyo, yung salita lang. Yung sana man lang, tignan nyo kung may nagawa yan. Kaso nga wala di po ba mga kababayan ko? Unawain nyo maigi. Hindi yung dahil napasubo na kayo, sa pagsuporta kay Digunyo, nahihiya na kayong bumaliktad o magbago ng isip at ilantad ang katotohanan. Isa na nga hong, di ba, DDS vlogger ang naospital at siya na mismo ang nagpatunay na totoo yung mga proyekto dyan sa PhilHealth ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga kababayan ko, ano pa? Eto, isa pa uli. Isa pa hong isang solid na sumusuporta kay Digong. Ito, humahanga na ho ngayon kay Pangulong Bongbong. Yan, mga kababayan ko. Di po ba? Sige, Mayor. Isampal mo sa kanila yung mga nasaksihan mo. Ibatok mo sa kanila
yung naranasan mo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ikaw mismo ang makakapagpatunay kung anong klaseng presidente, kung anong klaseng leader si Pangulong Bongbong Marcos, hindi masamang maging idolo mo. Di ba? Dahil matagal na naming idolo ito. Oh. Lahat halos ng mga tao rito, maliban na lang yung mga hindi nagla-like, ano? Di ba Joel Q, Delia Rosario? Maliban na lang kila Elena, Kapang Pangan. Di ba? Olive Macapagal, Heidi. Di ko lang alam. Kung yan solid talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Shiro Kansake, sigurado naman, ano? Ewan ko lang kay Nognog at saka kay Lucy Minagawa. Eto na, paring Jigs. Pasok! Yeah. Alam mo, very busy talaga yung kanyang PMS. Nagulat nga ako na they're all over the country. Grabe, kita nyo mga kababayan. Nasa buong kapuluan ng bansa ng Pilipinas, talagang tinatrabaho ito pong team ni Pangulo. Kita nyo mga kababayan ko, yan ba yung sabi, tamad? Yan yung bangag? Yan yung adik? Alam nyo mga kababayan, tama na yung mga ganyang banat nyo. Wala naman tira talaga eh. Oo, pangbobo talaga eh. Yung makakaunaw at sasakay dyan, yung mga mahihina lang ang kukote. Biruin mo, banat nyo, bangag, adik, tamad. Eto na si Magalong ang nagsasabi. Abay, sa bilis ng pagtatrabaho ni Pangulo, buong kapuluan ng bansa, nagpakalat na ho. Ng mga nagche-check, tumitingin, nag-a-assess ng mga proyektong may mga problema. Kita nyo? Seryoso ho si Pangulo eh. Ewan ko dito sa mga iba, hindi pa rin nila makita tulad ng mga DDS, Abay, gusto mga kababayan, magkaso agad. Bobo pala kayo eh. Alam nyo, napaka-bobo talaga nito si Baste. Magkaso. Kung totoo yan kung seryoso ka, magkaso. Bobo ka pala, Baste eh. Tatanga-tanga ka. Oo, sa totoo lang. Ganun-ganun lang ba? Magkaso agad? Kailangan mo ng matibay na ebidensya para sigurado, swak na swak. 'Di ba? Pag kinasuhan mo, sigurado. Makukulong. 'Di ba? Hindi yung kayot, anong ginawa ninyo? 'Di ba? Kaso lang kayo ng kaso. Kinasuhan nyo si Dilima at kung sino-sino. Ayun, naabsuelto. Magkaiba. Magkaiba si Digunyo na tatay mo at ikaw na bobo. 'Di ba? Napakabobo ni Basti sa totoo lang. Pero si Pangulo, iba ang diskarte. Sureball ito. Tignan mo yung tatay mo, di na makalabas. Tignan mo si Kibuloy, kukunin na ng Amerika. Ganon ang diskarte ni Pangulo. Hindi yung tulad ninyo, tira lang kayo ng tira, demanda lang kayo ng demanda. Ano nangyari? Napawalang sala, nakalaya. Mga bobo Yun po yung pagkakaiba mga kababayan ko. Kaya mas maigi, unawain nyo muna yung mga salita nila, mga kababayan, na mapanlin lang talaga. Sa totoo lang mga kababayan, kung mahina-hina ang isipin mo, yung sinabi ni Baste na dapat magdemanda. Pagka mahina isip mo, oo nga naman, dapat magdemanda. Hindi na nila iisipin at palalawakin na unawain, mga kababayan, na ang pagdidemanda hindi basta-basta. Hindi katulad nga ng tatay niya nang nagdemanda lang ng nagdemanda, pero wala namang nahusgahan na nagkasala talaga. Kung hindi na absuelto pa. Di ba? Mga kababayan ko, ewan ko. Pero si Pangulo, ang diskarte kakaiba. Sisiguraduhin na hindi ka makakalaya. Pag ikaw tinarabaho, ayan, kita mo, nandiyan kayo, lahat sa dahig. Di ba? Anong ginagawa nyo dyan? Nakikikain lang ng humba. Wala, mga kababayan ko. Pero si Pangulo, eto, si Magalong, napabilib na. Di ba? Tuloy. Validate sila. Tapos, talagang pinupunta ni Presidente para, sabi nga, nakita ko na he has a good grasp Kita nyo, mga kababayan ko. Nakita ko talagang pinupuntahan ni Pangulo Nakita ko, nakita ko. Putik na yan, Aling Roda, Ano na kaya? Ano kaya sasabihin ng mga bumabatikos kay Pangulo rito na taga-suporta ni Magalong,
Mukhang nga, ano? Mukhang hindi sila ngayon nagsasalita, ano? Mukhang natameme, ano? O siguro na may naniniwala na sila sa atin ngayon. Na kaya tayo sumusuporta kay Pangulo dahil kung ano yung nakita ni Magalong ay matagal na nating nakikita yon. Tama po ba mga kababayan ko? Matagal na naming nakikita nila Alicia Duran yan. Eh ngayon, si Magalong, late na yan. Oo. Pero sabi nga nila, huli man ang magaling na ihahabol din. Di ba, Jonas? Di ba, Jojo Chavez? To. Alam mo, pati yung mga technical terms, may dala-dala nga akong isang civil engineer na talagang isa siya sa mga nagdi-design dyan sa mga rock netting. At nung pinakita nga niya, explain niya kay Presidente na, tinan mo sir, ito malleable to. Unlike yung mga European technology na hindi mo basta-basta sir mababali yan. Alam niya, pati yung mga terminologies, pati yung mga values, alam niya, nagulat nga ako sa kanya. Kita nyo mga kababayan ko? Nagulat ho si Magalong kay Pangulo kasi ho lahat, mga kababayan, ng terminology, katawagan, kung anong mga ginamit dyan, kung paano mag-umpisa yung mga proyekto na yan, alam ni Pangulo. Maliwanag ang isip, tapos sasabihin nyo, adik bangag, ano? Ayan na, magpapatotoo. Si Magalong mismo. Si Magalong. Anong sip-sip? Ay, di Pantino naman eh. Di ba? Si Magalong mismo ang nagpapatotoo na matalino. Ha? Maliwanag ang isip. Meron bang adik, mga kababayan, na hindi marunong umunawa at mabilis makapick up sa mga bagay-bagay? Tignan nyo mga kababayan ko. Si Magalong mismo nagulat. Alam ni Presidente lahat. Ultimo mga sukat, ultimo terminology ng katawagan dyan. Hindi naman inhenyero si Pangulo, pero bakit alam? Di ba? Gulat si Magalong. Si Magalong nagbitbit pa to ng marunong. 'Di ba? Si Magalong nagbitbit pa ng marunong. Si Pangulo siya mismo alam 'yun. 'di ba? Ngayon ano? Sa mga basher na alagad ni Magalong. Ano na masasabi nyo ngayon? Nganga. Nganga. 'di ba mga kababayan? Yan ang problema. Tira lang kayo ng tira tapos darating ang araw mapapahiya kayo. Ayan na ngayon. Si Magalong na nagsabi niyan, hindi ho ako. Eto mga kababayan, pakinggan nyo. Kay Presidente na, tinan mo sir, ito siya sa mga nagdi-design dyan sa mga rock netting. Dito. Sabi nga, nakita ko na he has a good grasp eh. Alam mo, pati yung mga technical terms, may dala-dala nga akong isang civil engineer na talagang isa siya sa mga nagdi-design dyan sa mga rock netting. Kita nyo, nagdala daw siya ng isang civil engineer na isa sa mga nagde-design sa rock netting, mga kababayan. Dala-dala ho ni Magalong yun. Pero dito, magugulat kayo sa sasabihin niya, si Pangulo, grabe, alam eh. At nung pinakita nga niya, explain niya kay Presidente na, tinan mo sir, ito malleable to. Unlike yung mga European technology na hindi mo basta-basta sir mababali yan. Alam niya, pati yung mga terminologies, pati yung mga values, alam niya, nagulat nga ako sa kanya. So talagang siguro, meron na talaga siyang knowledge and I believe meron siyang strategy. Hindi ko lang alam. Kita nyo, mga kababayan ko, kailan lang ho pumutok ito, pero si Pangulo, hindi natitigil sa pag-aaral kung ano dapat, ang mga gawin para hindi maloko ng mga susunod pa na mga kontratista at mga congressman na mga binubuhay natin. Mga kababayan ko, ibang klase. Pangulo eh. Kita niyo, bilib na bilib si Magalong eh. Pare, kamusta na? Kamustahin niyo naman si Libayan. Pare, attorney, kamusta na? Ayan ano kaya ito? Baka naman gusto mong reaksyonan to. Itong sinasabi ni Magalong, para kahit minsan sa pagkakataon, wag ka namang kumuyakoy, dito sigurado, alam na alam mo na. Puring-puri ni Magalong, si Pangulong Bongbong. Okay siya, kumuyakoy ka lang dyan. Magtrabaho tayo! Trabaho tayo na magtrabaho kasi yung mga mayor, congressman, governor at senador, at saka yung mga taga-DPWH, bibili pa sila ng Hermes sa mga anak nila. Bibili pa ng bagong sasakyan.
Oh, kaya kailangan natin magtrabaho. Eto na. Oh, sige, pakinggan mo. Sana nanonood si Libayan, ano? Ewan ko. Sabi nung kaibigan ko, di manonood sa'yo, napipikon eh. Talaga ba? Bakit ka napipikon? Dati naman tayong, okay, ano? Eto na. Hindi mo basta-basta, sir, mababali yan. Alam niya, pati yung mga terminologies, pati yung mga values, alam niya, nagulat nga ako sa kanya. Diba? So talagang siguro, meron na talaga siyang knowledge, and I believe meron siyang strategy. Hindi ko lang alam kung paano. Kita nyo? Hindi mo nga eto mga kababayan, naniniwala siya, sabi ni Magalong, sabi ni Magalong, naniniwala ako na meron siyang strategy. Pero hindi ko alam kung paano. Paano mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos, ang utak, ang talino, hindi basta-basta mauunawaan ng may utak ng katulad ng utak ni Sara Duterte. Kaya mahirap talaga. Pero kita nyo naman, si Magalong mismo nagsabi, teka muna. Parang iba tong si Pangulo. Oo, parang parang may planong malupit Ang lupit ang lupit mag-isip. Hindi basta-basta maaarok, mauunawaan. Magugulat ka na lang sa resulta Kaya nga mga kababayan ko, bago tayo kumuda ng kumuda, antayin muna natin, lagi kong sinasabi, antayin natin kung ano ang magiging resulta ng mga plano at desisyon ni Pangulo. Ganon. Di ba? Hindi yung, debate tayo. Putik na Di ba? Tulad ngayon, mga kababayan, si Baste, nagyayaya ng debate. Pagdebatihan daw, mga kababayan, yung pong nangyaring pagdakip kay Digong sa dahig. Walang pumapansin, mga kababayan Paano may papansin kay Basti ngayon, mga kababayan? Ilang beses na bang naghahamon? Di ba? Wala nang bilang. Yan ang problema. Kapag ikaw naghamon ng una, nung naghamon ka ng una tapos hindi mo naman sinisipot tapos ngayon naghahamon ka na naman. Hahamon ka ng debate. Ngayon, para naman kawawa ka naman, Baste? Sa mga DDSD pakisabi naman kay Baste, kami na lang dalawa magdebate. Kami na lang. Kami na lang mong dalawa magdebate. Wala nang papansin dyan. Una, mga kababayan, napakaraming hinamon yan. Ang huli, hinamon niya si General Torre. Hindi naman dumating, So, ano pang karapatan mo para maghamon uli? Puro ka na lang hamon, wala ka namang dinadaluhan. Kung magbago man ang ihip ng hangin, at kung eto na lang, ako na makikipagdebate sa'yo. Pakisabi naman sa mga DDS dito, sabi ni Boss Mike, kayo na lang daw magdebating dalawa. Kasi wala nang papansin sa'yo. Magmumuka ka lang daw tanga. Dahil ikaw love din naman ni Mike Cervera kanyo, papansinin ka niya. Kayo na lang dalawa ang magdebate daw. Yan, mga kababayan. Mumukhang tanga na lang si, si Baste. Eto pa, mga kababayan. Bukod dito, bukod po rito sa nangyaring itong pagkaelib ni Magalong kay Pangulong Bongbong, mga kababayan, kamakailan, di po ba'y nagkaroon ng parinigan? Ito pong si Magalong at saka si Richard Gomez, Ay mga kababayan, nagkasundo na. Mukhang si Magalong mag-iiba na naman Ang problema, mapapahiya yung mga vlogger niya. 'Di ba? Mapapahiya sigurado, mga kababayan Alam niyo yung todo banat kay Pangulong Bongbong? Yung iba nga tawag bangag adik, Tapos makikita kinabibiliban nung idol nyo. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Mga kababayan ko? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Singkapal na rin ba ng mga pagmumukha nyo, yung mga pagmumukha ng mga politikong magnanakaw na pinagyayabang pa yung mga ninakaw nila? Ganyan ba kayo? Di ba? Yung mga banat ng mga aso. Tingnan nyo kung tawagin bangag, adik, ganun mga kababayan. Talagang galit na galit Di po ba? Paano ngayon ito?
yung sinasabi ni Magalong, tandaan nyo, siya mismo bumibilib kay Pangulo. Tapos, malinaw, magaling, mahusay. Yun ang tingin ni Magalong kay Pangulo. Pero kayo, iniidolo nyo yung nagsasabi na magaling, mahusay, bumibilib kay Pangulo. Diba, mga kababayan ko? Tapos ano ngayon kayo? Kakagatin nyo na lang yung mga kamay nyo. Gaganyan na lang kayo. Yayangga kayo. Ay, nako. Magmumukha kayong tanga. Maniwala kayo. Hindi kasi pwedeng may mai-content lang. Kailangan, aral-aral din. At hindi porke marami na kayong napag-aralan, pakiramdam nyo, alam nyo ng lahat yan. Di ba? Hindi natatapos ang kaalaman. Tandaan nyo yan. Kung tingin nyo ay matalino kayo, matalino na kayo, wag nyong kalimutan. Wag nyong pakakalimutan na kung matalino kayo, may mas matalino sa inyo. At kung may mas matalino sa inyo, may mas matalino pa ron. Walang hanggan ang katalinuhan. Maniniwala na ako kapag ka na-imbento nyo na kung paano, yung, halimbawa, daigin nyo yung mga nag-imbento ng telebisyon, telepono, at ng mga satellite, ganun. Yun ang mga matatalinong tao. Pero doon, sigurado may isisilang na mas matalino pa doon. Kaya walang sino man, sa madaling salita, walang sino man ang dapat na nagmamalaki ng kung ano yung inabot nyo o nakaalaman na meron kayo. Huwag nyo pagmamalakyan. Dahil marami kayong alam, tama, na hindi alam ng ibang tao. Pero pagkatandaan nyo, kahit gaano kababang tao, meron din kayong hindi alam na alam nun. Tama, mga kababayan ko? Tama po ba? Yan, mga kababayan. Hirap sa mga to eh. Oo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.